What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Nagsisimula ang pelikula sa isang malaking engagement party na ginaganap noong 2017. Ang selebrasyon ay para sa isang babae na nagngangalang Avery na nakatakdang magpakasal. Nakikipag-usap si Avery sa isa sa mga bisita at ikinukwento kung paano niya nakilala ang kanyang fiancé 3 taon na ang nakalipas at kung paano sila unti-unting nagmahalan. Ikinkwento niya na ang una nilang pagkikita ay nangyari sa isang Halloween party. Habang kinukwento ito ni Avery, nakatayo sa malapit ang kaibigan niyang si Noah at tahimik na nakikinig. Ang mga salita ni Avery ay agad nagbalik sa alaala ni Noah ng gabing iyon dahil nandun din siya sa parehong Halloween party. At iyon din ang unang beses na nakilala niya si Avery. Sa flashback, makikita natin na aksidenteng natapon ni Noah ang inumin niya kay Avery. Dahil dito, nagsimula silang mag-usap at mabilis silang naging komportable sa isa't isa. Sa pagtatapos ng Halloween party, naging mabuting magkaibigan na sila. Ikinuwento rin ni Avery kay Noah na pumunta siya sa party kasama ang kanyang roommate na si Carrie. Maya-maya, hiniling ni Avery kay Noah na dalhin siya sa ibang lugar dahil gusto na niyang umalis sa party. Nagpasya si Noah na dalhin siya sa isang jazz bar kung saan siya nagtatrabaho bilang piano player. Sa bar, kumanta at tumugtog ng piano si Noah para kay Avery at talagang nagustuhan ni Avery ang kanyang pagtatanghal. Pagkatapos nito, hinila ni Avery si Noah papunta sa isang maliit na photo booth para magkuha sila ng masasayang larawan ng magkasama. Sa loob ng booth, tapat na sinabi ni Noah na wala pa siyang naging girlfriend at hindi pa siya kailanman nagkaroon ng relasyon. Ngumiti si Avery at sinabi sa kanya na cute siya at balang araw ay tiyak na mahahanap niya ang tamang babae. Kalaunan, dinala ni Avery si Noah sa kanyang bahay. Naglaro sila sandali, nag-usap sa kusina, kumain ng cookies at nag-enjoy sa presensya ng isa't isa. Ikinkwento ni Avery na madalas siyang nangangalap ng donasyon para sa mga bata at matatanda. Habang nag-uusap sila, dahan-dahang lumapit si Noah para halikan siya. Ngunit bago pa may mangyari, biglang nag-cut ang eksena. Bumalik tayo sa kasalukuyan kung saan ipinakilala ni Avery ang kanyang fiancé na si Ethan sa lahat ng bisita sa engagement party. Ang makita si Avery na may kasamang ibang lalaki ay labis na nakasakit kay Noah dahil sa kaibuturan ng kanyang puso ay mahal niya ito noon pa man. Nasaktan at nalungkot, nagsimula siyang uminom ng marami. Di nagtagal, sobra siyang nalasing at tumakbo sa banyo para magsuka. Sinundan siya ni Avery at Ethan upang tulungan siya. Binigyan nila siya ng bitamina at gamot para gumaan ang pakiramdam niya. Habang nakaupo si Noah doon, kaswal na naghalikan sina Ethan at Avery sa harap niya na lalo pang nagpalala ng kanyang pakiramdam. Pagkatapos, sinabi ni Ethan kay Avery na tatawag na kanila ng kanyang mga magulang sa Skype kaya umalis siya sa banyo. Lumapit si Avery kay Carrie na ihatid si Noah pa uwi, ngunit tumanggi si Noah at sinabing tatawag na lang siya ng Uber. Ngunit sa sobrang kalasingan niya, nahulog ang kanyang telepono sa isang tray ng pagkain. Dahil dito, pumayag na rin siyang sumama kay Carrie. Bago sila umalis, pinulot niya ang isang plato na may pintura ng mukha ni Avery at malungkot niya itong hinalikan. Habang nasa biyahe, sinabi ni Noah kay Carrie na mahal pa rin niya si Avery. Sa halip na umuwi, hiniling ni Carrie na dalhin siya sa jazz bar. Tinulungan siyang makapasok at doon nila nakilala ang kaibigan ni Noah na si Max na nagtatrabaho bilang vice president sa isang kumpanya. Magpapaalam na sana si Carrie, ngunit hiniling ni Noah na manatili muna siya sandali. Ikinuwento niya kina Max at Carrie kung ano talaga ang nangyari pagkatapos ng Halloween party 3 taon na ang nakalipas. Ipinaliwanag niya na nang dalhin siya ni Avery sa bahay nito, sinubukan niyang halikan, ngunit hindi siya hinalikan pabalik. Sa halip, niyakap siya ni Avery at sinabing mabuti siyang kaibigan, na ang ibig sabihin ay na-friendzone siya. Kinabukasan, pumunta si Avery sa isang tindahan para bumili ng cookies at doon niya unang nakilala si Ethan. Nang marinig ni Noah ito, labis siyang nakaramdam ng pagkakasala.
Inisip niyang kasalanan niya ang lahat dahil kung hindi raw siya pumunta sa bahay ni Avery at kinain ang lahat ng cookies niya, hindi siya lalabas para bumili ng bago at hindi niya sana makikilala si Ethan. Nang marinig ni Carrie na paulit-ulit sinisisi si Noah ang sarili niya, marinig niyang sinabing kailangan na niyang kalimutang si Avery dahil engaged na siya. Pagkasabi nito, umalis si Carrie. Napansin ni Max ang kalagayan ni Noah at dinala siya sa isang photo booth para makapagpahinga. Umupo si Noah sa loob at inilabas ang mga lumang litrato nila ni Avery. Tinitigan niya itong ng puno ng emosyon. Dahil lasing pa rin siya, aksidenteng napaandar ang photo booth. Habang nakaupo doon, taimtim niyang hiniling na sana ay makabalik siya sa nakaraan at mapasakan niya si Avery. Kinaumagahan, nang magising si Noah at lumabas, laking gulap niya dahil iba na ang itsura ng lahat sa paligid. Nang tignan niya ang mga dekorasyon at kasuotan sa paligid, napagtanto niyang napunta ulit siya sa Halloween. Litong-lito siya, tumakbo siya sa isang food mart, kumuha ng dyaryo at nakita ang petsa, October 31, 2014. Gulat at nalilito, tumakbo siya diretso sa opisina ni Max. Ngunit pagdating niya doon, may natuklasan siyang nakakagulat. Isa pa rin siyang ordinaryong empleyado, hindi pa siya vice president ng kumpanya. Ikinuwento ni Noah ang buong istorya tungkol sa paglalakbay sa oras, ngulit inakala ni Max na nagbibiro lang siya o nababayiw siya, kaya hindi siya naniwala. Pagkatapos, hinanap niya si Carrie na abala sa isang photoshoot. Sinabi niya sa kanya, "Kilala mo ako. Ikaw ang naghatid sa akin mula sa engagement party ni Avery papunta sa jazz bar." Ngunit wala siyang idea kung ano ang sinasabi niya. Inakala niyang lasing lang siya o may problema sa pag-iisip. Sa puntong iyon, tuluyang nakasiguro si Noah, tunay nga siyang bumalik sa nakaraan sa panahong hindi pa nagkikita sina Avery at Ethan at bago pa man niya tunay na makilala si Avery. Kaya umuwi siya, mabilis na nagbihis ng formal na damit at dumiretso sa Halloween party. May kumpiyansang nilapitan ni Noah si Avery at kinausap siya. Sinabi niya ang lahat ng naaalala niyang gusto ni Avery, yung mga paborito niyang paksa, interes at sense of humor. Hamham si Avery dahil pakiramdam niya ay perpektong tugma si Noah sa kanyang personalidad. Kalaunan, pumunta sila sa bar ni Jazz at kumuha ng mga cute na larawan sa photo booth. Pagkalipas ng ilang oras, dinala ni Avery si Noah sa bahay. Sinubukan ni Noah na halikan siya, iniisip na ito na ang tsansa niyang baguhin ang nakaraan. Ngunit biglang dumating si Carrie. Sinabi niya kay Avery na si Noah ay isang stalker at ginulo siya kaninang umaga sa kanyang photoshoot. Agad naniwala si Avery sa sinabi ni Carrie at pareho silang nagalit kay Noah. Sa ilang segundo, sinampal ni Carrie si Noah ng isang metal clamp at nawalan siya ng malay. Nang magising si Noah, nakahiga siya sa sarili niyang bama. Inakala niyang panaginip lang lahat, kaya nag-text siya kay Avery para humingi ng paumanhin sa pagiging lasing niya sa engagement party. Ngunit dalawang salita lamang ang sagot ni Avery, "Sino ka?" Lalong nalito si Noah kaya pumunta siya sa bahay ni Avery para personal na humingi ng paumanhin. Si Ethan ang nagbukas ng pinto at pinapasok siya. Laking gulat ni Noah nang makita niyang naggaganap kasalukuyan ng engagement party ni Avery na ang ibig sabihin ay bumalik na naman siya sa 2017. Nang makita niya si Avery, nagpanik siya at diretsyong inisprayan siya ng pepper spray. Sinabi niya kay Ethan na si Noah ay isang creepy na stalker na nakita niya 3 taon na nanunood ng girls. Nang marinig ito, sinimulan ni Ethan at Carrie na bugbugin si Noah. Kahit paano, nakatakas siya at tumakbo sa kanyang bahay. Umupo siya sa kanyang bama, sinusubong na intindihin kung ano ang nangyayari at kung paano gumagana ang paglalakbay sa oras. Bigla siyang napaisip, ang photo booth. Iyon ang konse. Agad siyang bumalik sa bar ni Jess at ginamit muli ang photo booth. Sa ilang segundo, nakabalik na naman siya sa 2014. Para masigurado sa petsa, tinignan niya ang kanyang telepono at tinawagan si Max. Humingi siya ng payo kung paano mapahamham isang babae. Nakipagkita siya kay Max at binigyan ng medyo kaduda-dudang tips tulad ng magpakita kang malakas at aspig sa harap ng mga babae. Mas gusto nila yon. Nang gabing iyon, bumalik si Noah sa Halloween party.
Nakita niya si Avery at sinimulan niyang kutsain ang kanyang costume sa isang sarcastic na paraan. Pilit na nagpapakita ng kumpiyansa, inalok niya ito ng beer at sinabing, "Kung may sasabihin kang interesante, papainumin kita nito." Naiirita si Avery sa bastos niyang asal at sinabihan niyang lumayo. Ngunit patuloy pa rin siyang sinusundan ni Noah at patuloy na nagsasalita ng mga salitang masasama. Dahil sa inis sa kanyang mga ginagawa, biglang itinulak ni Avery si Noah papunta sa swimming pool. Nagkunwari si Noah na inosente at iniabot ang kanyang kamay na parang humihingi ng tulong para makalabas. Ngunit nang subukan siyang hilahin ni Avery paakyat, pilyo niya itong hinila pababa at isinama sa pool. Nagsimula silang magtalo ng malakas sa loob ng tubig, ngunit sa loob lamang ng ilang sandali, ang pagtatalo ay nauwi sa isang hindi inaasahang pangyayari. Naghalikan sila sa harap ng lahat ng nanunood. Kalaunan sa gabing iyon din, dinala ni Avery si Noah sa bahay at silang dalawa ay naging magkasantahan. Kinabukasan ng umaga nang magising si Noah, tinignan niya ang kanyang telepono at muli siyang nagulat. Ang petsa ay Nobyembre 1, 2017. Makalipas ang ilang sandali, nagising din si Avery. Nakipag-usap siya kay Noah ng kaswal at sinabi na tuwing nababagot siya, tinatawagan niya ito. Ngunit ipinaliwanag din niya na hindi niya ito mahal. Sinabi niyang naghihintay pa rin siya na makilala ang tamang lalaki, ang lalaking nais niyang pakasalan balang araw. Hindi nagtagal, dumating sina Kerry at Ethan sa bahay ni Avery. Doon unang napagtanto ni Noah na si Ethan pala ang matalik na kaibigan ni Avery. Kalaunan, sabay-sabay silang tatlo na nag-jogging. Pinagmasdan ni Noah sina Avery at Ethan na nagtatawanan at nagkukwentuhan at nagsimula siyang magselos. Habang tumatakbo, natisod si Noah sa isang malait na bato at natumba. Agad huminto si Kerry upang tulungan siya, habang nagpatuloy naman sa pagtakbo sina Avery at Ethan na hindi man lang napansin ang nangyari. Wasak ang puso, sinabi ni Noah kay Kerry na mahal niya si Avery at gusto niya itong pakasalan. Tahimik na nakinig si Kerry at marahang ipinaliwanag na si Avery ay naghahanap ng isang taong maayos na ang buhay, isang taong may maayos na trabaho at siguradong kinabukasan. Sinabi niyang gusto ni Avery ang katatagan sa buhay. Nang marinig ito, nagpasya si Noah na maghanap ng seryosong trabaho. Bumalik siya muli sa photo booth at naglakbay pabalik sa 2014. Pagdating niya sa nakaraan, agad siyang tumakbo sa opisina ni Max at nag-apply ng trabaho roon, umaasang mababago nito ang kanyang kinabukasan. Nang gabing iyon, muling pumunta si Noah sa Halloween party. Nakilala niya si Avery at nag-usap sila sandali. Sa pagkakataong ito, sa halip na umasal ng parang tanga, kumilos siya ng kalmado at may kumpiyansa. Sabay silang umalis sa party at naglakad papunta sa bar ni Jess. Sa loob ng bar, sinabi ni Noah kay Avery na dati siyang nagtatrabaho roon bilang piano player, ngunit ngayon ay may maayos na siyang trabaho para maging matatag ang kanyang kinabukasan. Nagustuhan ito ni Avery. Ngumiti siya at marahang ipinatong ang kanyang ulo sa balikat ni Noah. Biglang lumundag ang oras pasulong. Nagising si Noah na nakaupo sa isang magandang office chair. Tumingin siya sa paligid at napagtanto niyang nasa isang malaking opisina siya at taon na naman ulit ng 2017. Sa pagkakataong ito, siya na ang vice president ng kumpanya. Sa ibabaw ng kanyang mesa, nakita siyang imbitasyon para sa engagement party ni Avery. Pagdating niya sa bahay, nagulat si Noah nang makita niyang may-ari na siya ng isang napakalaki at marangyang bahay. Lumapit si Avery sa kanya nang may mainit na ngiti at sinalubong siya na parang matagal na silang magkakilala. Ipinakita niya kay Noah na isang pandekoratibong plato na may nakaprint na litrato nilang dalawa. Napagtanto ni Noah na sa bagong bersyon ng kanyang buhay, mas marami silang naging litrato at mas maraming alaala ang nabuo. Biglang pumasok si Kerry. Nagulat si Noah nang malaman na nakatira rin pala ito sa parehong bahay. Ipinaliwanag ni Avery na tuwing umaalis si Noah para sa mga business trips, pumupunta si Kerry at nananatili roon para hindi siya makaramdam ng kalungkutan. Kalaunan, naghanda si Noah at nagtungo sa kanyang opisina. Sa labas, nakita niya ang isang makinang at marangyang sasakyan, ang kanyang pangarap na kotse na nakaparka sa driveway. Pag-aari niya ito ngayon. Pagdating niya sa gusali ng opisina, napansin niyang tila walang tao roon. Nagtaka siya kung anong nangyayari. Biglang bumukas ang mga ilaw at sabay-sabay lumabas ang buong staff na sumisigaw na congratulations. Sinurpresa nila siya ng isang selebrasyon para sa kanyang promosyon. Kasama ang mga dumating na isang Chinese executive na espesyal na pumunta para batiin si Noah sa pagiging senior vice president ng kumpanya.
Makalipas ang ilang sandali, dumating si Max upang kausaping si Noah. Sa halip na batiin siya, galit niyang tinawag si Noah na traidor at kaibigang nanaksak sa likod. Ipinaalala ni Max na siya ang tumulong kay Noah para makura ang trabahong yon. Ngulit ngayon, si Noah na ang vice president ng kumpanya, isang posisyon na matagal niyang inaakala ni Max na nararapat para sa kanya. Nang marinig ito, nakaramdam ng sakit at matinding pagkakasala si Noah. Lumayo siya at galit na nagsimulang kumain upang maibaling ang atensyon. Ilang sandali pa, pumasok ang kanyang sekretarya at pinaalala siya sa kanyang schedule sa trabaho. Nang tingnan niya ang kanyang kalendaryo, napagtanto niyang sunod-sunod ang mga meetings niya sa iba't ibang kliyente sa loob ng 3 buwan nang hindi naghihinto. Pagod at labis na nabibigatan, nagtanong siya kung maaari bang mag-half-day break man lang. Agad sinabi ng sekretarya, hindi, dahil kung gagawin mo yan, tatanggalin ka nila at mapupunta ka sa langsan. Kalaunan, dumating si Noah sa engagement party ni Avery. Nakilala niya ang lahat ng kamag-anak at bisita nito. Sa gustong mapaambag si Avery, sinubukan niyang tumugtog ng piano. Ngunit dahil matagal na siyang hindi tumutugtog, lubos siyang pumalpak. Nahiya, sinimulan niyang hanapin si Avery. Sinabi ni Carrie na kasama niya ito si Ethan. Sa wakas, natagpuan nila si dalawa sa banyo kung saan sumusuwak si Ethan dahil sa sobrang pag-inom. Plano ni Avery na dalhin si Ethan sa isang silid upang makapagpahinga, ngulit nag-alok si Noah na ihatid na lang ito pauwi. Habang pauwi, nagkaroon ng nakakagulat na pag-aamin si Ethan. Sinabi niya na ninakaw niya ang isang plato mula sa engagement party, ang may nakaprint na litrato ni Noah at Avery. Sinabi din niya kay Noah na inamin niya kay Avery na mahal pa rin niya ito. At ang sagot ni Avery ay, sana iba ang nangyari, sana ikaw ang nasa lugar ni Noah. Ang mga salitang iyon ay tuluyang sumira sa puso ni Noah. Pagdating sa bahay, tinanong ni Noah kay Carrie kung bakit hindi kailanman minahal ni Avery. Marahang ipinaliwanag ni Carrie na mahalaga si Noah bilang isang tao, ngunit hindi niya ito mahal na romantiko. Sinabi naman ni Noah kay Carrie na palagi siyang masarap kausap at magaan ang pakiramdam kapag kausap siya. Ngumiti si Carrie at sinabi na ganun din ang nararamdam niya. Unti-unting tinanggap ni Noah ang katotohanan. Hindi talaga si Avery ang nakalaan para sa kanya at nararapat itong mapunta sa taong tunay niyang mahal. Kaya nagpa siya si Noah na ayusin ang lahat. Bumalik siya sa 2014 muli, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya sumubok na mapasa kanya si Avery. Sa halip, ipinakilala niya kay Ethan si Avery at hinayaan ang kanilang natural na chemistry at tunay na koneksyon na mabuo. Pagkatapos, kinausap ni Noah si Carrie. Naglaan sila ng oras na magkasama, sumayaw at tumambay sa jazz bar. Kalaunan, ang apat, sina Avery, Ethan, Carrie at Noah ay nagkuha ng mga litrato sa lumang photo booth. Muling lumundag ang oras at ngayon ay 2017 na. Natuklasan ni Noah na naayos na muli ang lahat sa kanila, ni Max. Sa wakas, si Max na ang naging vice president ng kumpanya. Sinabi din ni Max kay Noah na opisyal ng engaged sina Avery at Ethan. Mulit may isa pang balita. Bumalik si Carrie sa kanyang dating nobyo na si Phil. Nang marinig ito, pumunta si Noah sa bahay ni Carrie at tapat niyang sinabing naniniwala siya na sila ang dapat magkatuluyan. Hinalikan pa niya si Carrie, umaasang mauunawaan nito ang kanyang nararamdaman. Ngunit hindi tumugon si Carrie at malinaw na hindi niya nararamdaman ang parehong nararamdaman. Biglang dumating si Phil. Bago umalis, tinanong ni Noah kay Carrie kung masaya ba. Ngunit nanatiling tahimik si Carrie, hindi makasagot. Patuloy na sinusubukang ayusin ang kanyang buhay, pumunta si Noah sa bar ni Jess, umaasang magagamit muli ang lumang photo booth. Ngunit wala na ang lumang booth at napalitan na ito ng isang modernong bago. Malungkot, umupo siya sa loob at nagsimulang uminom. Sa sandaling iyon, pumasok sina Avery at Ethan. Sinabi nila kay Noah na binili pala nila ang lumang photo booth bilang regalo para sa kanya at inilagay na niya sa bahay niya. Nang marinig ito, labis na natuwa si Noah. Napagtanto niya na may isa pa siyang huling pagkakataon upang itama ang lahat, lalo na ang relasyon niya kay Carrie. Mabilis siyang umuwi sa bahay, hinanap ang lumang booth at ginamit muli ito. Bumalik siya sa 2014. Ngunit sa pagkakataon ito, hindi na siya nakialam sa kahit ano. Hindi niya sinubukang baguhin ang takbo ng panahon. Hinayaan niya lang mangyari ang lahat ng manatural ayon sa kung paano ito talagang nakatakdang mangyari. Muling lumundag ang oras at ngayon ay 2017 na. Masayang engaged sina Avery at Ethan.
Sa kanilang engagement party, kalmadong kinausap si Noah kay Kerry at inanyayahan siya sa isang date. Sa pagkakataong ito, ngumiti si Kerry at pumayag. Kalaunan, nagsimulang mamuhay sina Noah at Kerry ng masaya magkasama. At dito nagtatapos ang When We First Met. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video, hindi kalimutang mag-like at mag-comment. Babalik ako sa lalong madaling panahon ng isa pa na namang kahangahangang pelikula. Hanggang sa muli, ingat at paalam. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat.